Kaya ang paksa natin, fight the good fight of faith. No? Kaya fight Ibig sabihin, may labanan. No? Kaya sa ating pananampalataya, tayo ay nakikipagbaka sa mundong ito, sa kabila ng magulo at mapanganib na ng sitwasyon. Sabi nga, pagulo, pasama ng masama. Pero ang mga anak ng Diyos, sabi nga, yung palatandaan sa last days, ang mga matuwid ang mabuti ay umatuwid, lalong magpapakabuti yan. Hindi tayo aayon sa takbo ng mundong ito. Amen. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, nang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Praise God. Yan po ang paksa na ating pag-aaralan. Dahil may pakikipaglaban kaya fight Huwag tayong aayaw, huwag tayong aatras. Huwag tayong susuko. Sabi nga doon sa pelikula, di ba? No retreat, no surrender. Kasi sa pakikipaglaban natin, alam nyo, hindi naman tayo talaga nag-iisa Amen. Kung paano sa Old Testament sinamahan ng Diyos ang kanyang bayan, pinakipaglaban sila ng Diyos. Lalo't higit ngayon, tayo nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, yung pabor ng Diyos sumasa atin. Na kung ang Diyos sumasa atin, sino pa ang laban sa atin? Kaya patuloy tayong pakikipaglaban ng ating Diyos. Praise God. Kaya sa ating pakikipaglaban dapat lumaban tayo. Laban lang, sabi nila, di ba? Di ba yung mga tinatamaan ng coronavirus Laban lang, sabi nila. Laban lang. Kung sila nga sinasabi yun, dapat lalo tayong mga Kristiyano. Kaya sabi ni Paul, fight the good fight of faith. Yan po ang una. So Christians should fight the good fight of faith. Mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Ang sabi ron sa Tagalog ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Ang sabi diyan. No? Kaya yun ang number 1, fight the good fight of faith. Kasi sa ating pakikipagbaka, ang napakagandang pribileyo at pabor ng Diyos, mga kapatid, meron tayong armor, meron tayong sandata. Kasi ang labanan, hindi physical na labanan. Spiritual battle na ito. Meron tayong weapons of spiritual warfare, di ba? Palagi natin napag-aralan yan, yung weapons of spiritual warfare. At isa sa weapon natin sa spiritual warfare, prayer. Di ba? Yan ang weapon natin. Marami yon, no? Yung weapons of spiritual warfare. Meron tayong full armor of God. Meron may sandata ng Diyos na dapat lagi natin itong isuot. Saan natin matatagpuan yan? Sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Na sabi doon, be strong in the Lord. Ang sabi ron, di ba? And in His mighty power, put on the full armor of God so that you may able to stand against the devil's scheme. Sabi ron, for our struggle. For we wrestle not against flesh and blood. Ang sabi nga sa King James, sa verse 12. For we are not struggle against flesh and blood, but against the rulers. Ang sabi ron, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. No, nasa himpapawid yung kalaban natin. Therefore, put on the full armor of God, ang sabi ron. No? Binanggit doon hanggang 18, ano? At kaya doon sa verse 18 yung pinaka gawin ninyong lahat, ang sabi ron, sa pamamagitan ng panalangin. Kaya yan ang one of our spiritual weapon of spiritual warfare.
Manalangin kayong lagi, ang sabi sa Tagalog, sa lahat ng pagkakataon, with all kinds of prayers and requests, with this in mind. Ang sabi ron, and pray. Sabi ron, manalangin kayo sa patnubay ng Espiritu sa lahat ng pagkakataon, ang sabi ron. Kaya napakahalaga yung prayer. Yan yung full armor of God. Na mula ulang hanggang talampakan, dapat araw-araw natin sinusuot yun. Nasa sabi ron isuot ninyo ang, ano sabi ron? Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. Yeah? Sinturon, susuot mo na. No? With the breastplate of righteousness in place. Breastplate. No? Naka-breastplate ka. And with your faith, fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Yung paa, sapatos natin, ano yan? Yung mabuting balita. Kaya lagi natin dala yung Biblia natin. No? Hindi man natin, wala man tayong dalang ganito. Dapat nasa puso natin yung salita ng Diyos. Dala-dala natin lagi. Para sa kipagbaka. Sa ating kaliwang kamay, sabi nyo, taglayan natin lagi. Ang kalasag ng pananalig kay Kristo. Meron tayong shield of faith. No? Bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Dito sa NIV, yung nagliliyab na palaso ng masama, ito yung nagliliyab na mga tukso pala ito. Kasi maraming temptation na ginagawang kaaway. Para itong palaso. Temptation. Ay divert ang mga Kristiyano, no? Lalo na sa ating panahon ng pandemya, divert niya sa mga bagay dito sa mundo. Para yung mga bagay na spiritual ay mapabayaan mo. Yan ang mga diversion. No? At sa ating ulunan, sabi ron? Ang helmet, ng kaligtasan. At sa ating kanang kamay, ano yung kanang kamay? Yung tabak ng Espiritu sa makatwid, itong salita ng Diyos. Kaya meron tayong full armor. Kaya yun ang pribileyo. Hindi lang yon. Meron tayong power and authority sa pikipaglaban. Laban sa kaaway. Di ba? Lagi nating pinag-aaralan yun. Power and authority of binding and loosing. Ano man talian mo sa lupa, tatalian sa langit. No? Authority and power to trample on snakes and scorpions. Saan yun? Luke 10:19. Trample on snakes and scorpion and to overcome all the power of the enemies, ang sabi ron. And nothing will harm us. Pero pagtatagumpayan natin ang lahat ng gawa ng kaaway. Yan ang pribileyo. Authority and power. Authority of cast out demons. Pero ika-cast out mo ang demonyo. Ang mahirap lang pa na yung cast out mo, hindi mo mapalayas. Yun ang problema. Meron tayong authority. Baka naman palamya-lamya lang tayong nagka-cast out. Dapat binugulat natin ng kaaway. Meron tayong authority, no? Ano pa? Power, approach, and to tear down, to destroy and overthrow. Jeremiah 1:12, di ba? Ang dami. Ang matindi pa doon na sa Isaiah 54 verse 17, wala raw sandata na ginawa laban sa atin ay pakikinabangan. At masasagot natin ang anumang ibintang sa atin. Lahat ng bibintang ng kaaway, tinapos na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. No? Tinapos na niya, kinansel na niya, kanselado na ng ating Panginoon. Kaya masasagot natin sa pamagitan ng kanyang salita na ating pangahawakan. No? Yan ang authority and power na ibinigay sa atin na isipin mo yung authority and power sa Greek exousia. Mga kapatid, means the power to roll over our enemies. Or it is a delegated authority and power or the power of for attorney
Ito yung self-inherent power like dynamo, ang sabi ron. Self-propagating power. Which means, sabi nga, mighty works, strength, and power in performing miracles. Which means, the miraculous power or stored power like dynamo. Ganun pala katindi, no? Yung kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Ano? Yun ang meron tayo. Power and authority. Kaya llamado na tayo sa labanan ng mga anak ng Diyos. Kaya nga sa Biblia, diniklara na tayo ay isinama na sa parada ng tagumpay ni Kristo. Kaya dapat ipakipaglaban natin yung ating pananampalataya, mga kapatid. Yun nung una, fight the good fight of faith. Kaya sabi ni Paul, bagamat ako'y nabubuhay sa mundong ito, saan natin matatagpuan yon? 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. Though we live in this world, we do not wage war as the world does. Hindi kami nakikipagbaka ayon sa pamamaraan ng sanlibutan o ng mundo, ang sabi niya. For our struggle is not for our weapon of spiritual warfare. Sabi ron they have the divine power, ang sabi niya, to demolish stronghold. Ang sabi ni Paul, kaya sabi niya, we demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedience to Christ. Yun ang sabi niya. Bagamat kami ay nabubuhay sa mundong ito, hindi kami nakikipagbaka ayon sa pamamaraan ng mundo ng sanlibutan. Ang sandata namin, ang sabi niya, ay may kapangyarihan ng Diyos at nakakapagpaguho ng mga kuta. Ginuguho niyan yung mga kuta ng demonyo, mga kapatid. Kaya pag ginamit natin yung authority and power, yung weapons natin, mga kapatid, kaya ang anak ng Diyos, kapag yan, kargado yan sa prayer, ay makita lang yan ng demonyo, mangangaripas na yan ng takbo. Amen? Kasi, powerful ka pag prayerful ka. Yan ang pangunahing sandata. No, pero kung hindi ka sumasama sa prayer meeting, bihira kang manalangin, bihira kang mag-devotion, ay tatawanan ka ng kaaway. Bakit? Gagawin ka ng pansimpag. Makita ka, wala yan, sasabihin niya. Pero pag nakita ka, laging nakasuot ka ng full armor of God. Lagi mong dala yung sandatang mula sa Diyos, yung balute. No? Authority and power, gagamitin mo. Mga kapatid, manginginig yan, makita ka pa lang. Papawisan na yan. No? Makita mo physically, mapawisan na yan. Pinapawisan ito, nakita ka lang. Ano? Lalo kung nirebuke mo pa yan. Gagamitin natin, sabi ron. Kaya sabi niya, sinisira ko ang mga maling pangangatwiran, sabi ni Paul. At sinusugpo ko, sabi niya, ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan. Meron tayong authority, bihagin ng mga isipan. Bakit? Yan ang battleground ng kaaway, mga kapatid. At binibihag ko ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Praise God. Dapat bihagin natin. Hindi yung kung ano-ano iniisip natin. Kasi we have the mind of Christ. Dapat yung kailaman ng ating kaisipan laging positibo. Laging yung kalooban ng Diyos. Dahil pagka yan ang laman ng isipan natin, hindi makakapasok lahat ng sistema at pamaraan ng kaaway sa ating buhay. Amen. Praise God. Kaya, yan ang paalala ni Paul. Kaya pangalawa, sabi nga niya, take the shield of faith. Taglayan natin, Christians should take the shield of faith. Taglayan natin lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo. Kasi yan ang panlaban natin. Ito yung chapter 6 verse 18 o 16 ng Ephesians. Ano? Ang sabi ron, bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama.
Pananggat pamatay pala natin yon, yung ating pananampalataya. Kaya wag natin isusuko yung ating pananampalataya. Wag natin ipagpapalit yan sa mga bagay sa mundong ito. Yung iba, nakakita lang, sabi, wow, ang ganda nito. Lord, siguro ito lang. Ibang pananampalataya niya. Pinagpalit na niya yung pananampalataya niya. Kasi napawaw siya. Sumama na rin yung pananampalataya doon sa nagustuhan niya. Nakuha niyo yung ibig sabihin, mga kapatid? Di ba may mga Kristiyanong ganyan eh. Nakipamatok sa hindi niya kapananampalataya. Hindi niya pinaglaban yung kanyang pananampalataya. Dapat ipaglaban natin yan. Pag ibang pananampalataya, wag tayong papayag. Kailangan yung pananampalataya kay Kristo. Amen. Kasi siya yung pinagmumulan at nagpapatatag. Sabi nga sa Hebrew 12 He is the finisher. The pioneer sa NIV, pioneer. The perfecter of our faith. Ang sabi doon sa ibang translation. Siya ang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Kaya huwag nating pagpapalit ang ating Panginoon sa iba. Praise God. Dahil wala na tayong hahanapin pa. Take up the shield of faith. Yun ang pangalawa. Lagi natin taglayin yung ating pananampalataya. Huwag natin yan na ipapagwalang bahala. Pangatlo, Christians should stand firm in the faith. Maging stand firm, no? Magpakatatag sa pananampalataya. Bakit? Sa labanan sa mundo ngayon, nasa ligligan na tayo. Hindi niyo ba napansin na muli kong yayanagin ang mundo? Upang mawala ang mga nayayanig at manatili ang mga hindi nayayanig. Ang sabi doon sa Hebro. Alam niyo ba na ito ngayon, yanigan na buong mundo? Maging sa pagsubok, susubukin na buong mundo ngayon eh. Itong pandemya, buong mundo, mga kapatid. Kaya sa Revelation chapter 3 verse 10, yung pagsubok na binanggit doon, buong mundo. Susubukin ng lahat ng tao sa buong mundo. Marami ngayon, panahon ng pandemya, mga kapatid, bumibigay sa pananampalataya. Yung kanilang buhay espiritual, napapabayaan na. Kaya yung pananampalataya, bumababa ang level. Dapat nag-i-increase yan. Tumatatag yan. Dapat tumitibay yan. Kaya nga sabi diyan Christians should stand firm in the faith. Saan natin matatagpuan yan? In 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9. And sabi ron, sabi sa, be alert and sober mind. And sabi rito, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, sabi ron. Labanan ninyo si Satanas, sabi nga sa Tagalog Standing firm in the faith, because you know that the family of the believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Sapagkat alam ninyo na maging ang inyong kapatid sa pananampalataya sa buong mundo, ang sabi nga sa ibang salin, that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. Lahat tayo nagdaranas ngayon ng mga suffering sa buong mundo kasi pang-global itong virus. No, coronavirus, may corona. Saan ka nakakita ng virus na may corona? Sabi ko nga Hindi, may pumalit pa, mas matindi pa raw sa coronavirus. Kaya nung napanood ko yung prophecy kay Prophet Sadok, tinis ko yan kay Sister Maribek napanood na raw niya. Totoo raw yun. Totoo po, pag true prophet ang nag-prophecy, totoo yan mga kapatid. Sa Biblia, lahat ng true prophet sinasabi, lahat ng revelation, kapahayagan nila totoo. Maliban lang yung mga false prophet, napakarami rin false prophet. Kapag hindi nangyari yung sinabi nila, hindi galing kay Lord yun. Galing lang sa kanilang sarili. Kapahayagan yun. No?
Ginagamit lang nila ang pangalan ng Panginoon. Ang true prophet, mangyayari yan. Kaya lahat ng mga prophecy, dito ng mga propeta nakasulat sa Biblia, yung mga true prophet, major and minor prophets, mga kapatid, mangyayari at nangyayari. Amen po ba? Praise God ang sabi ron Walang makakadiscover, ang sabi doon sa prophecy sa kanya, sinabi ni Lord sa kanya, ng solusyon sa coronavirus na yan. No? At yung prophecy sa kanya, mayroon mas mahigit pa na virus. Ito na yung ngayon nangyayari na. At kung hindi ako nagkamali, ulitin po ninyo panoorin yon, yung prophecy doon, hanggang April. Pambira, birthday ko yun sabi ko. Doon pala magdidiin daw yun. Liligligin ngayon ng mga mananampalataya. Doon sa prophecy, pinagre-ready tayo ng mga mananampalataya. Bakit? Malapit na dumating ang ating Panginoon. Ligligan na ito. Kasi patindi ng patindi na ang mangyayari. Kaya tayo, sa ating walang problema sa mga mananampalataya. Kasi sigurado na tayo. Amen? Kanya lang ligligan ito. Maraming bibigay rito. Kaya nga sabi sa Biblia, even the elect will be deceived. Kaya marami ang mananampalataya dati ang iinit sa Panginoon. Ngayon, wala na. Nagaya na kay Dimas. Na si Dimas dati laging alalay ni Paul. Hindi nagtagal, Dimas, di na masumpungan sa gawain. Kaya iniwan na siya. No, sabi nga ni Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Tutuloy natin parang mabagal yung natin. No? Kaya we must be stand firm in the faith. Ang sabi niya, kasi sabi diyan, looking for someone to divorce. Sino yun? Parang yun daw yung kalaban natin and resist him, standing firm in the faith because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Sa verse 10, ang sabi diyan and the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while. After daw ng suffering, a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Ang sabi diyan, to Him be glory, be the power forever and ever. Amen. Ang sabi riyan sa verse 10. No, ang Diyos din ang na tumawag sa atin siyang magpapalakas, magpapatatag, i-restore niya ang lahat sa atin, lahat ng nawala. Siyang magre-restore sa atin, ang sabi diyan Kaya wala tayong ibang sandigan, pangawakan sa ating pananampalataya, kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Ano yung pang-apat? Kaya sabi doon sa James 4:7, submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Magpakababa kayo, sa harapan ng Diyos, ang sabi ron, labanan ninyo ang dyablo. Kaya hindi tayo dapat matakot kay Satanas at sa kanyang kampon. Bakit? Mas matindi yung kakampi natin. Sino? Greater is He who is in us. Ang ating Panginoon ay sumasa atin. Amen? Hindi tayo matakot dapat sa labanan kasi llamado na tayo, mga kapatid. Kaya nga doon sa Old Testament, nung nakipaglaban sina Josaphat, ang ginamit nila hindi literal na armas, spiritual warfare doon. Ang ginawa nila, pangunahin, prayer and fasting. Kaya, praise God. Kaya yung mga sumama sa 40 days ng prayer and fasting, matindi yun ng power. Kargado sila ng bala. Amen. Sino dito kasama sa prayer and fasting ng 40 days? Praise God. Kita mo si Sister Linda. Kaya napanood ko siya yung preacher na nakaraan sa Bagong Silang. Bakit? Kargado siya ng bala Praise God. Binigyan siya ng tapang ng Diyos. Sabi nga, di ba, sa pinag-aaralan natin sa prayer, palaban tayo. Lunes, Martes, nung nag-join ako ng prayer, pinagturo tayo sa prayer. So, ang prayer, sabi, ang sikreto pala kapag mahihiyain ka sa pag-share ng Word of God, prayer.
Diba? Yung mga matinong prayer meeting doon napuspos sila ng Espiritu ng Diyos. Ha? At naging matapang silang mangaral ng salita ng Diyos. Kargado sila ng power ng God. Kaya a powerful, prayerful Christian is a powerful Christian. Praise God. A life without prayer is a life without power. Yan, di ba? Yun ang expression natin mga Kristiyano. Praise God. Kaya labanan daw natin ng diablo at lalayuan niya tayo. Pero lalayuan ka niya. Kaya huwag kang matakot. Bakit wala nang ngipin yan Ato-atungal na lang yan. Kaya pag may umaatungal sa inyong aga-aga pa lang gising, mag-pray ka na kagad. Kaya mong matungal yan, hanggang atungal lang. At lalayo yan. Sasabihin mo sa pangalan ni Jesus, I rebuke you. Matapos mong mag-pray, lalayas na yan. Kasi kung patulan mo yung atungal ng mga maiingay, yan ganun ang demonyo, maingay, di ba? Pag may umaatungal, i-rebuke mo yan. Huwag mo papatulan na sabayan mo rin ng ingay. I-rebuke mo. Lalayas yan. Labanan ninyo siya. Sabi na, panlaban natin prayer. Praise God. Na hindi mo lalabanan ng ingay din. Lalayas yan. Praise God. Ano yung pang-apat? Christians should abound or excel in faith. Dapat tayong mga Kristiyano manguna sa pananampalataya o managana sa pananampalataya. Mananagana ka. Praise God. Hindi yung palagi ka nalang huli. Malalaman mo yung laging nanagana sa pananampalataya, laging nauuna yan pagdating sa gawain. Amen? Laging nauuna pag nahuhuli, hindi yan nananagana. Nahuhuli. Nilikha tayo, ulo, hindi buntot. No? Kaya laging nasa unahan, nangunguna sa pananampalataya. Kaya ang sabi doon sa King James sa Romans chapter 4 verse 2 Corinthians chapter 8 verse 7, sabi doon therefore, ye should abound in faith, in everything, in faith, and in utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us. See that you abound in this grace also. So Christian must abound in faith. Sa Tagalog sabi riyan kayong mga nasa Korinto, nangunguna sa lahat ng bagay, malakas ang inyong pananampalataya. Magaling kayong magturo. Sabi diyan, marami kayong alam. Masipag sa paglilingkod sa Diyos. At malaki ang inyong pag-ibig sa amin, ang sabi sa magandang balita. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay, lalo na pala sa pagbibigay. No? Kailan nangunguna tayo, hindi yung palagi ka nahuhuli rin sa pagbibigay. Nagbibigay ka na kulang-kulang pa, inutang mo pa yung ikapo. Alam nyo, sa Old Testament, pag inutang mo pa lang ikapo, 20%. Ang patong niyan. Parang 5-6 pala yan. Kasi yung ikapo, kay Lord yan Puhunan yan Yung puhunan mo, pag ginastos mo, ano papupuhunan mo? Amen? Praise God. Kasi kapartner natin si Lord. Pag inubos mo yung kay Lord, kaya sabi nga ni Jesus, ibigay mo yung kay Cesar at kay Cesar. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Ewan ko, bakit napunta tayo sa ikapo? Meron pa ba dito hindi nag-iikapo? Praise God, napunta tayo. Labanan din yan sa bulsa, di ba? Sa pagdating sa money, labanan yan kung ibibigay mo o hindi. Parang laban o bawi din pala yan, Praise God. Kaya sabi dyan sa English, sa NIV, since you excel in everything in faith, in speech and in knowledge and in complete earnestness, and in the love we have kindled to you, see that you also excel in this grace of giving. Kaya, Christians should abound or excel in faith. Dapat manguna o managana sa pananampalataya. Kasi ang pinagmumulan ng ating pananampalataya si Lord. And faith comes from hearing and hearing the message.
and the message is heard through the word of Christ. Kaya kung masipag kang makinig ng salita ng Diyos, manood ng mga preaching, sa halip na kung ano pinapanood mo sa cellphone mo, ang dami, kailangan natin manood lagi, lalo na yung live natin dito. Bakit? Para dumami ang puntos. Hindi lang yung puntos. Yung ating pananampalataya, mga kapatid, managana, yun ang dapat the best. No, kapag lagi kang masipag kang makinig ng Word of God, sa halip na manood ka ng teleserye. Diba? Oh, nag-lockdown na yung paborito mong stasyon. Wala na. Praise God, managana, manguna sa pananampalataya, sabi niya. Lalo na, sabi nga ni Paul doon sa pagbibigay. Bakit Hindi ka man makahayo palagi. Pag ikaw ay nagbibigay sa gawain ng Diyos, gagamitin yan para doon sa mga nagsisipaghayo. Para ka rin nakahayo. O hindi. Wala naman ako may bigay, pastor yung oras mo sa prayer, ikapo din yun. Pinag-aaralan namin lagi yan sa men's O yung oras sa prayer, ikapo yan, ibigay mo kay Lord. Yung tithes mo na oras. Amen. Hindi lang material, mga kapatid, hindi lang pinansyal. Yung oras, ikapo natin tuwing linggo. Bigyan natin yung oras, hindi naman maghapon yun, di ba? Praise God. Kaya yan ang pang-apat. Pang-lima, Christians should strong in faith or strengthen in faith. Dapat maging lumakas yung ating pananampalataya. Hindi yung habang tumatagal ka, humihina pananampalataya mo. Para kang cellphone na nalulubat. Dapat lumalakas yan. Kahit may mga pagsubok, trial, persecution, dapat lalong tumatatag, lumalakas katulad ng mga mananampalataya sa Book of Acts. Kahit pugutan sila ng ulo. Pirin mo, maging kamatayan di sila natakot. Bakit? Sagana yung pananampalataya nila nakaangkla kanino? Sa ating Panginoong Hesus. Praise God. Sa ating panahon ngayon, subukan na ngayon. Ligligan na, mga kapatid. Praise God. Huwag tayong matakot sa mga nangyayari kasi nakasulat na yan Lalo na yung mga, kakaroon na raw ng vaccine. Marami na natatakot sa vaccine. Diba? Yung iba, sabi nga, diba, pag pipre na wag sa pilitan. Sabi nga, diba, may mga request na ganyan. Kasi maraming mapapanood ka patungkol dyan Ligligan kasi, dyan masusubukan din yung pananampalatayan natin ng mga anak ng Diyos. Magkaroon man yan ng kapilitan yan kapag ikaw ay anak ng Diyos. Mga kapatid, lahat ng side effect niyan kayang burahin ng Diyos Amen. Sumasampalataya ba kayo ron? Kayang burahin niya ng Diyos kasi sa Kanya ka na Praise God. Kaya kang ingatan ng Diyos. Ano mang sitwasyon, kung paano ingatan ang mga manampalataya noon. Lalo sa atin ngayon, nasa under grace tayo. Hindi nagbabago ang Diyos na lagi natin siyang kasama. Na nangako na hindi niya tayo iwan ni pababayaan man. Kaya sabi nga, should strong in faith. In Romans chapter 4, verse 20 to 21. Ang sabi nga sa Tagalog sa NIV, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, fully persuaded that God had power to do what He had promised. Alam niyo sa Tagalog, ang sabi rito sa NIV, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinuri niya ang Diyos dahil lubos siyang umasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Sino yung sinabihan dito na hindi nanghina sa pananampalataya, kundi lalong tumibay o tumatag? Si Abraham. Nung pinangakuan ng Diyos na siya ang magiging ama ng maraming bansa, na ang anak niya ay magiging kasindami ng buhangin sa dagat o ng bituin sa langit. Ibig sabihin, hindi mabilang. Mga kapatid, hindi siya nag-alinlangan, lalong tumibay ang sabi niya. Ang kanyang pananampalataya na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Napakaraming pangako ang Diyos sa atin ng mga anak niya.
Lalo nung bago siya umakyat sa langit, yung Great Commission, di ba, sa Matthew 28, tandaan ninyo ito, ang sabi ni Jesus. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Mga kapatid, kaya ipaglaban natin yung ating pananampalataya na ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, mga kapatid, ay kasama rin natin ngayon. Siya ang Diyos natin na hindi nagbabago, na nangakong hindi niya tayo iwan ni pababayahan man. Kaya, we must, sabi ron, kanina, should strong in faith. Magpakalakas tayo sa pananampalataya. Kaya makukuha yan sa true prayer meeting, devotion natin, tatatag tayo dyan. Prayer, sa pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos. Lalo na, kasi pangahawakan natin yan. Totoo ang salita ng Diyos. Powerful pa yan. Sa lahat ng sitwasyon. Ang salita ng Diyos, lahat ng sitwasyon at pagkakataon, palaging may angkop na salita niya na ating pangahawakan. Pag ikaw may sakit, is our Jehovah Rapha. Pag ikaw ay nangailangan financial, is our Jehovah Jireh. Na hindi nagbabago, mga kapatid. Ano yung pang-anim? Dito na tayo sa pang-anim. Christians should pray for the increase of faith. Kaya kapag nangihina yung ating pananampalataya, manalangin tayo, Lord, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Patatagin mo ang aking pananampalataya. Hindi ko kaya ito, Lord. Binibigay ko sa iyo. Huwag mong pasalin ng daigdig. Huwag nating sarilinin, mga kapatid. Pag-pray natin, nadagdagan ni Lord yung ating pananampalataya. Should increase their faith. Kaya doon sa Luke 17 verse 5, yan ang sabi diyan, the apostle said, Lord, increase our faith. Yun ang request nila. Hindi yung pang nangihinang pananampalataya mo, atras ka na. Hindi ko kaya yan. Huwag mong gayahin yung presidente natin. Presidente natin, nadinig niyo yung sinabi niya, hindi ko na kaya. Ayoko na. Mahirap pala maging presidente, sabi niya. Kaya pag-pray natin, lagi yung presidente natin. Amen? Sa atin, we can do all things through Christ. Amen? Who gave us strength. Siyang magbibigay sa atin ng